Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon dumating ang ina at mga kapatid ni Jesus. Sila'y nasa labas ng bahay at pinatawag siya. Nung na may maraming taong nakaupo sa palibot ni Jesus at may nagsabi sa kanya, "Nariyan po sa labas ang inyong ina, mga kapatid, at pinatatawag kayo." "Sino ang aking ina at mga kapatid?" ani Jesus. Tumingin siya sa mga nakaupo sa palibot niya at nagwika, "Ito ang aking ina at mga kapatid, sapagkat ang sino mang tumatalima sa kalooban ng Diyos ay siya kong ina at mga kapatid ko." Mga kapatid, ang ebanghelyo ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo munang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Parang tulog pa kayo. Parang ba pag-ising, magandang umaga sa inyong lahat. Tayo nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos sa pagtitipon-tipon sa atin sa araw na ito upang tayong pasalamat at tumingin ng gabay sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya isang mapagpalang ang ating araw na ito, lalo-lalo na sa mga unang pumuntaran dito o sa mga palaging nagdedebosyon dito sa ating pong Jesus Nazareno. Alam niyo po, isa sa mga katangian ng Pilipino ay magiging malapit sa kanyang pamilya. At alam naman natin lahat ng Pilipino ay masasabi natin may close family ties. Talagang malapit tayo sa ating mga magulang, malapit tayo sa ating mga kapatid. Kaya nga tinatangin natin na kahit sa pagtanda natin, sila yung mga gusto natin makasama. Sa probinsya po, kapag nagkaroon ng asawa, ang gusto ng magulang itinatabi. Kaya nga mga bahay kuminsan nagiging compound ng iba't ibang mga pamilya. Dahil gusto natin maging malapit tayo sa pamilya. At hindi natin ito may tatanggi at katangian na natin ito bilang isang Pilipino. Siguro parte na ng kultura natin. At alam ko naman may iba't ibang mga lahi, ganoon din ang kanilang sitwasyon, malapit sa kanilang pamilya. At walang masama dito. Kaya lang kuminsan na abuso. Kahit mali ang ginagawa ng kapamilya, kakampihan pa rin natin imbis na itama natin. Dahil ito ay nagiging sanhi na kuminsan, nagiging distraction din ng ating komunidad. Yung ating pagiging close family ties natin. Pero sabi ko nga, ito ay isang katangian natin. May naglabas nga ng survey kung ano yung mga bagay na pinapahalagahan natin. Nakakatuwa, pero kuminsan nakakalungkot din. Ang number 1, dalawa ba sa survey, family. Patapos sa pangalawa pa lang yung faith, yung pagmamahal sa Diyos. Siguro nga talaga parte ng kultura. Hindi ko masayang pinagbabangga ko yung dalawa. Pero alam natin, sa bagay na inuuna natin ng Diyos, lahat magiging maayos. At ganoon na talaga ang ating malasakit at pagtingin sa ating pamilya. At kung titingnan naman natin yung mga Israelita, para sa kanila, ang pagiging piniling lahi ang kanilang pinagmamalaki. Dahil kahit sila'y maliit, sinasabi nila kami ang piniling lahi, the chosen race. Mula sa umpisa pa lamang, lagi nilang sinasabi yon. Hindi naman masama yun. Kaya lang, kuminsan ito yung kanilang nagiging daan ng kanilang pagkapakita ng pananampalataya. Sila yung piniling lahi. Pero ngayon, sa ating pagbasa, sa sulat ni San Lucas tungkol kay Jesus, iba ang binigay niya ng diin. Hindi yung pamilya at hindi yung pagiging close sa close family ties o kaya masasabi natin piniling lahi. Alam natin si Jesus naging popular ng mga panahon siya sa kanyang pangangaral. Kaya sinusundan siya ng maraming tao
saan man siya pumunta. At kaya nga, nung dumating yung kanyang nanay, kasama yung kanyang sinasabing kapatid dito at mga kamag-anak, may bumulong sa kanya. Sabi niya, Jesus, andyan yung kapatid mo, andyan yung mga kamag-anak mo, andyan yung nanay mo sa labas. Iniisip nila na bibigyan ng special privilege, papalapitin yung kanyang nanay at mga kapatid. Pero ginamit ni Jesus to, magandang paalala para sa ating lahat, na ang tunay na pagsunod, ang tunay na pagiging malapit kay Kristo ay wala sa dugo, wala sa affiliation, wala sa connection, wala sa ranggo, wala sa anumang bagay. Sabi ni Jesus, sino nga ba ang aking nanay? Sino nga ba ang aking kapatid? Isa lang ang sinabi ni Jesus, kung sino man ang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ay tuturing kong kapamilya kasama. Kaya nga kung titingnan natin, hindi family ties ang magliligtas sa atin. Hindi yung connection natin sa mga bagay-bagay o ranggo ang pwedeng maging daan ng ating kaligtasan na pagsunod. Kung hindi ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ito yung mas mahalaga. Kung gusto natin mapalapit kay Kristo, isang bagay ang hinihingi sa atin. Sundin natin ang utos, sundin natin ang kalooban, sundin natin ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ating unang pagbasa, ito'y binigyan din sa sulat sa mga Hebreo. Sabi niya, hindi ang nagpapabanal yung mga hinahain natin, yung mga handog natin, yung contribution natin. Hindi yan mga bagay na nagpapabanal. Sabi sa sulat, ang nagpapabanal sa mga sumusunod kay Kristo ay ang kanyang pagsunod at masabi natin, pagtalima sa kalooban ng Diyos. Napakagandang paalala sa atin ang ating mga pagbasa. Kung tunay tayong nagdedebosyon sa poong Jesus Nazareno, kung tunay nating sinusunod ang ating Panginoon, dapat tumalima tayo, sumunod tayo sa kalooban ng Diyos. Tandaan po natin sa bandang huli, hindi connection natin, hindi yung dami ng ating pagsisimba, hindi yung ating pagluhod ang magiging daan ng ating pagiging malapit kay Kristo. Kung hindi, ang ating pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung tayo magdedebosyon, siguraduhin natin ito yung pinangahawakan natin, yung ating pagtalima sa kalooban ng Diyos. Nagsisimba nga tayo, pero baka naman paglabas natin sa simbahan, malayong-malayo tayo sa pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Nanloloko tayo ng kapwa natin, nanlalamang tayo, hindi tayo sumusunod sa utos ng Diyos at ng simbahan. Hindi ganyan ang pagdedebosyon. Hindi ganyan mapabilang sa pamilya ng Diyos. Napakagandang paalala nga, yung tema sa atin ng ating piyesta ngayong poong Jesus Nazareno. Ang sabi dito, mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog. Amen.